Matapos ko marating ang Apari no nag-Philippine Loop ako, napagtanto ko na may mas malayo pa kaysa sa Apari. At ito ang Santa Ana, Cagayan na may 115 kilometers ang layo mula sa Apari. Kaya ito naman ang challenge ko sa sarili, ang marating ang Santa Ana, Cagayan. Ang challenge ko ay bumiyahe mula Manila hanggang Santa Ana, Cagayan na may layo na 641 kilometers na may average na 13 hours na biyahe. At para ma-achieve ito, kailangan namin mag-ride out mula sa bahay ng 1 a.m. Unang stopover ay sa Petron T-Plex northbound. Good morning! So time check ngayon is 3:45. So umalis ako ng bahay ng around 1:10 ng umaga. Nakarating kami dito sa Petron T-Plex ng mga 3 o'clock. So kumain muna ako ng konting siopaw tsaka kape para magising-gising. So we're on our way naman to Rosales, going through Maliko. So, time check, it's around 6:05. So, last alis natin dun sa Petron was around 3:45. So, dinire-diretso na lang namin actually yung Maliko. Safe naman siya pumunta sa Maliko ng kahit madilim kasi malalawak yung mga routes niya kahit marami siyang twisties. At ang sarap nito kasi malamig siya. So, para kang nasa Baguio na rin habang nagra-ride ka. Pero medyo iingat lang kasi marami rin siyang landslide. So medyo may mga buha-buhangin yung daan. So far, diniretso na lang namin. Hindi na kami tumigil dun para kumain kasi sarado din siya. So dire-diretso na kami dito sa baba. So dito kami magbe-breakfast sa Stop and Go. So far, okay pa naman. More than 2 hours and 20 minutes yung dinire-diretso naming twisties at biyahe. So, kakain muna si Inday para magkaroon tayo ng recharge at energy para ulit sumabak sa mahaba nating biyahe. But stop over here at San Mateo. So, time check 10:30. On our way to Cabagan. Tayo. Tayo ngayon nag-stop over sa Ilagan, Isabela. So far, nakaka 438 kilometers na tayo mula sa bahay hanggang dito. We're expecting 1 hour more doon sa pupunta natin Cabagan. We're in titikman natin yung pansit nilang sikat na sikat sa Cabagan. Then siguro ang eto namin na ini-expect is around before 7 p.m. Sana makarating na kami doon sa Santa Ana, Cagayan. So this is just a parang endurance ride, yung testing your capability kung kaya mo talaga mag-ride maghapon. And ang napuna ko kasi, medyo pagka malamig ang panahon, kaya mo pa mag-ride ng mga 3 hours. Pero masakit yun sa puwet na, nakakangawit. Ngayon medyo mainit na, parang 1 to 1.5 hours, you have to stop over para mag-break kasi mainit, tas nakakaantok. So nakakaantok pag masyado din siyang mainit.
So, yun, okay din naman siya so far. Kaya importante lang pag mga ganitong ride hydrate. Tsaka may mga konting chicha para pampagising. So, ayan. On our way to Cabagan. See ya! Touchdown sa Aling Kikays dito sa Cabagan. Susubukan natin ang kanilang famous pancit Cabagan. Diba? Famous Cabagan pancit. Ba natin ang pancit. Kung merong pancit Malabon o kaya pancit Lomi na sikat sa Batangas, Chami, dito sa Isabela, ang sikat sa kanila pancit Cabagan. May repolyo, may itlog, may baboy. Yan, may baboy siya. Tapos repolyo, carrots. Ano pa ba? At saka parang yung sarsa niya kaiba din. Very rich yung noodles. Gutom na si Inday. Mama na malamig na ako. Mas malasa yung noodles. Yung pancit din. At mas masarsa. Here in Baybayo. Stop over po muna para pahinga. Break time with Mane and Buko. So guys, time check. It's 3:43. Nandito na po kami sa Baybayo, Cagayan. So 3 more hours bago kami makarating dun sa aming tutuluyan sa Santa Ana. Hey, Buko. Pagod pero buti na kasama po ang panahon at saka hindi siya ganun kainit. Kumulimlim siya. Cagayan. So, touchdown. Dito na kami sa Santa Ana, Cagayan. So, nasa around an hours na ba? 2 o'clock. We arrived here at the Arc of Santa Ana. So, may mga 15 kilometers pa kami going to our destination talaga, our accommodation. So, ayan. At least nabutan namin, may araw pa. From Manila to Santa Ana, Cagayan, a total of 641 kilometers and 17 hours. So, ayan guys, we arrived here at 8 p.m. Kasi kumain pa kami along dun sa road sa may Santa Ana ng dinner. Buti na lang kumain kami kasi pagdating dito, parang wala na rin atang food. But anyway, so we had a long day. Pero yung ride namin guys, it was just really a chill ride. 70, minsan 100, pero walang pressure, walang stress. As in talaga kasi wala naman kaming hinahabol na dapat gawin. Ang goal lang namin is to arrive here safely dito sa Santa Ana, Cagayan. Which is, Santa Ana, Cagayan is actually mas pinakataas pa siya ng Apari. Kung kinakanta ng Itbulagang mula Apari hanggang Hulo, kasi hindi bagay mula Santa Ana hanggang Hulo, mas bagay Apari. Pero actually, ang pinakadulo is actually Santa Ana. As in, ano pa to, probinsyang-probinsya. Hindi katulad ng Apari, medyo busy-busy na siya na marami kang tao makikita. Dito,
hindi siya masyado, as in probinsya pa siya. Konti pa lang mga establishments na makikita mo rito. So, dito kami nagpunta because we want to go tomorrow doon sa port. Yun yung Port of Santa Ana. Yun yung pinaka dulo na which is your access also to Palawi Island, Crocodile Island, yung mga pinupuntahan dito. But for us, hindi naman kasi kami talaga nandito para mag-beach. Talagang it's just a ride. Yun talaga yung habol ko actually for this trip. So for now, good night, Independency, Inday. Hi guys! Drone shot, no?